para hindi maghalo yung warm tsaka cold. Kaya dito pinapalabas. So ang pangalawang nuclear plant is, nakita nyo yung kalsadang yan, itong site na to. Sa right side, pangatlo, pangapat, apat ang kasya nito. IAEA at siya ay na-certify as ready for core loading. Nandiyan na kasi yung nuclear fuel. Ngunit na politika dahil tumutol ang si US Ambassador Stephen Bosworth na alam natin naging panig ni Cory na dinidelay kung naghahanap ng dahilan para madelay. Ang problema naman ni Presidente, nakipagpolitika, dinilay, dinabutan ng Pebrero 1986, and the rest is history. Mababasa nyo yan sa libro ni Jeronimo Velasco, yung kanyang memoirs. In fact, I got the permission to reproduce the chapter on nuclear power. Doon sa librong yon, bibigyan ko kayo ng kopya with my commentary. Right? Sayang, dapat umandar na sana, hindi na pwedeng pigilin, pero umira lang politika. 37 years na sana. O, sana 37 years na tumatakbo ito. I-extend na natin ng 20 years. Ngayon sana mayaman ang Pilipinas. Sana mayaman ang Pilipinas. Siguro na maging mayaman kung nagkaroon tayo ng nuclear. Kasi ang disiplina ng nuclear, ang culture of quality and culture of safety na ini-impose galing sa labas ng international community, yan po ay nakakahawa sa lahat ng ibang industriya at sa buong lipunan. So sana nahawa tayo sa kultura ng safety at quality. Siguro kung tumakbo ang PNPP-1, hindi lumundag ang LRT sa tracks. Yan. So yun, merong window dito. Ayun, no? So, sa salamin, no? Ayan, nakikita naman natin dito. Yan. So, ito yung lawak ng ano dito. Space. Para saan to? Tapunan siguro ng mga ano to? Dito siguro tinatambak yung waste, no? Yun. Ay, medyo di na ganun uminit yung cellphone ko. Ayan. Saan ba siya? Grabe, no? Lalaki ng mga tubo. Ayun, no? Grabe. No? So, pwede pa naman ito mga kababayan, no? Pwede pa itong paganahin. No? Ayan, Westinghouse. Ito pala yung tatak ng ano. Yung Westinghouse. Ito. Pagal yung iba. Ayan, no? So, napaka lawak dito, no? Pwede ka pang mag-basketball. Dito pag picture tayo mamaya dito. Yan, ito yung ano, yung covered court. Ayan, no? Hindi naman basta-basta masisira yan, sa kapal pa naman ng bakal. Ayan, no? Tignan naman. So hindi ito basta-basta. Walang gumagamit na hanger dito na full threaded. Ayan. So dito malapit na kami pa-exit. At saka yung mga tubo, no, meron talaga siyang ano, meron siyang safety measure mga kababayan, no. Nilalagyan talaga para kung sakali mang lumindol, hindi kaagad mayayanig, no, at saka hindi gagalaw. So nakikita niyo naman, no. Takbo! Island sa loob ng containment,
doon sa dalawang steam generator, yung steam na galing doon, dito ang unang punta. Ito yung high pressure side ng turbina. So after dito, dadaan sa intermediate and low pressure side ng turbina. And then, naalala nyo yung una natin pinasukan, yung condenser. Yun ang nasa baba. Ayun. Okay. So after ibigay ng steam yung kanyang energy doon sa pag-ikot ng turbina, doon na siya pupunta sa condenser para maging tubig ulit, palamigin siya, maging tubig ulit, masipsip niya yung ibang tumutulak dito sa taas. So yun, pag umikot po ito, yung dulong-dulo, yun yung generator. Yun ang magbibigay ng 620 megawatts. 620,000 kilowatts na kuryente. Yun, no? O, yun na yun, kuryente na yun. Lalabas na yun sa planta, pupunta na sa transmission line, diretso na sa Manila yun. At kung saan kailangan. Sa grid, sa Luzon grid. No? Nung dinisenyo itong plantang ito, itong modelong to, ito ang pinakamalaking single unit ng Westinghouse. Ngayon ito nasa middle of the road na lang. Meron na sila ngayon na doble ang laki kaysa rito. O mahigit pang doble. So, hindi na ito top of the line. Nung araw, ito ang pinakamalaki. Hindi na ngayon. So, sayang. Isipin nyo, lahat ito, brand new. Tinengga natin ng 37 years. 37 years. Meron tayong krisis ng kuryente sa supply. Meron tayong krisis ng kuryente sa presyo. And yet, itong 620 megawatts, sinayang lang natin. Tumakbo na ang PNPP. Noong 1984, ng Marso, natapos na yung kanyang hot functional testing. Ano pong ibig sabihin yun? Gamit niya ang kuryente, pinaandar niya lahat ng bomba sa loob, water pump, yung nagsisirculate ng primary circuit. Kasi megawatts yun, iinit yung tubig. Pag uminit yung tubig, enough mag-generate ng steam sa steam generator, napaikot nila ito ng 5 megawatts on and off for a few months. Na-testing lahat ng makina rito, kaya hindi nila pwede sabihin white elephant ito. Kung kaya ito hindi umandar ay dahil hindi pinaandar, hindi dahil sira ito. So dapat suriin nyo po yan, ipaliwanag nyo sa taong bayan. Kaya hindi ito tumakbo ay dahil hindi pinatakbo. Hindi dahil hindi pwedeng tumakbo. Pwedeng tumakbo sana. Sayang. Yan mga kababayan, bawat building, no, nakikita natin meron silang ganyan, merong forklift, no, kung sakali mga merong binubuhat na yung malalaking tubo o merong i-replace, ay ito na po yung nagbubuhat mga kababayan, no. Ayan, sa talagang Mali siya sa hindi magpapanda nito. Ngunit, meron din siya tamang ginawa. Gumawa siya ng executive order, binigyan ng budget para ibenta na ito at ang future generation ng Pilipino ang siyang magdidesisyon at hahatol dito. Ang masasabi ko lang kay Presidente, 37 years na itong plantang nagbantay. Ang ganda ng pagkagawa nitong planta na ito. Sana ikaw mismo, physical, pumunta ka rito, ipapakita mo sa ito. Ipaliwanag ko kung gaano maganda ang pagkayari nitong planta nito. At may president naman po galing sa ibang bansa, sa Amerika mismo, sa Tennessee Valley Authority, sa Watts Bar 2 nuclear power plant, na less advanced than PNPP, initiated 6 years prior, so mas lumang teknolohiya, na in 2016 became America's newest nuclear plant. Up to just
about a month ago, nung umandar ang Vogel 3. So ngayon, America's second newest nuclear plant. Isang mas luma, mas naunang umpisahan kaysa ating PNPP, mas technologically, mas behind sa ating PNP. Sana po umiral ang para sa bansa. Hindi naman po ito pag-aari ng Bataan. At ang may-ari po nito ang sambayan ng Pilipinas. Panahon na para ma-solve once and for all yung ating electricity crisis, both in price and quality of supply. Para magmura ang kuryente, para yung mga namumuhunan ma-attract natin at makapaglikha tayo ng milyong-milyong trabaho na alam kong gusto mo mangyari para sa lahat ng Pilipino. Ito po ang paraan, itong pinakamadaling paraan para buksan ang pintuan ng nuklear sa ating bansa. Sana po bago kayo matapos, mandar na po ang isang nuklear para hindi na po nila mapigilan pa ang tamang dapat gawin itong nuclear power para sa bansa. I'm so in love